At eto na nga, simula ng traffic. Well, hindi naman siguro sobrang traffic kasi traffic light lang talaga yan. Pero ang galing, nakakatawa. Pagpunta ko kayo na dun sa parking nung motor, bago ako nakita ko ng ganito. Ayan, oh. Ayan. Ewan ko kung familiar kayo dito, kasi ito yung isa sa mga laruan namin no mga batang 90s dyan. So kaso nga lang di ako mahusay maglaro nito. Yung iba ang tawag dito Holland, yung iba Jolen, pero mas magandang laruin to sa sa alikabok. Yung iba nakikita ko pa nga naghuhukay May mga kalaro ako dati, ang gagaling nila pagka tinira nila na ganun, asintado. Antalang ako, lalagay ko pa lang dito sa daliri ko, nalalaglag na. Pero marami akong Jolen kasi ang ginagawa ko doon yung binabato na gano'n na laro. Yung nasa bilog yung Jolen, na maraming nandun sa gitna ng bilog. Tapos binabato-bato lang. So, pagka tinamaan, pagka lumabas, sa'yo nilalabas na Jolen. So ang galing nga yung Jolen na yan. Yung pinakita ko kayo ng kulay puti na yun, yung tinatawag nila yung parang marble type. Mas mataas ang value nun. Meron pa yung clear, tapos may spiral o minsan may guhit na ibang kulay, yellow dun sa loob. Yan, mas mababa ang mas mababa ang quality. Tapos meron pa yung may mga glittered, yung marble, tapos may glittered. Maraming klase. Sa bagay kasi nung panahon na bata ako, mga 90s, mga bata talaga active sa mga paglalaro sa labas unlike ng mga bata ngayon na nasa loob lang ng bahay. So pagdating sa laruan, hindi ka kasi yung mga ginagawa lang may mga magagaling na gumagawa ng yoyo, yan, yung trumpo. Yung stick nga lang masaya na makapaglaro na yung mga bata ng 90s. Yung stick, yung shato ba tawag doon, nakalimutan ko na. Yung hukay lang, tapos papaluin yung stick, ganun. Simple laro lang talaga. Well, magiging physically active ka. Pero kung hindi naman, kung sa halimbawa umuulan, pero minsan indoor din ginagawa yun abot na naman ng traffic. Indoor pwede mong gawin yon, yung text, pero mas maganda pa rin outdoor. Tapos yung bibihira ko lang ginagawa yun yung Chinese garter. Kasi kalimitan naglalaro kasi yung babae pagka magkakantsawan pa pagka naglaro ka nun. Tapos yung piko, yan, mga traditional na mga laro ng mga bata na hindi ko na nakikita rin ngayon dito na nilalaro ng mga bata sa Metro Manila. Siguro sa probinsya yung mga iba may mga naglalaro pa nun. Sa ngayon kasi yung mga bata halos puro gadget na talaga more on cellphone, tablet, PlayStation, minsan PSP. May PSP pa ba? Parang parang feeling ko meron pa PSP pero mga old games na nandun yan, Nintendo. Laro ng mga bata ngayon. Tapos sa stick pa nga yung mga yung text inabutan ko mga siguro 1996, 1998. Yung mga text kasi na yun, kung familiar kayo dun sa text na walang likod, wala siyang likod kasi yung mga text na yun mga pelikula sa sine, mga palabas, parang may mga series, parang comics talaga itsura niya. Ayun, may mga number pa yung mga gilid doon. Ganito yata itsura nun, yan, ganyan. Kasi nung mga sumunod na na generation ng text, yun yung mga cartoons, anime, mga ganun na sila. Pero dati talaga yung unang-unang text na na-encounter ko is yung walang likod, yung mga pampelikula pa. So dati nung bata ako, may schoolmate ako, galing na galing ako sa kanya. Galing niya gumamit ng yoyo. Dami niyang tricks na alam gawin. Ako nga, around the world o kaya walking the dog, hirap na akong gawin. Siya, ang dami, ang galing. Nakakatuwa panoorin. Ang astig niya tignan nun sa school. Yung mga laruan na ako nun, bata ako. Mga batang 90s din naman siguro na
nasubukan yan. Tapos yung pinakamasaya sa ano, sa trumpo, yung wasakan ng trumpo. Yung mga iba pa dyan, nilalagyan pa ng kunwaring armor yung mga trumpo nila. May mga thumbtacks pa dun sa ulo ng trumpo para hindi masira agad. Yung iba naman ginagawa, pinapa-flat yung pako para sabi nga lang kengkarot daw o kaya mas pang tapyasan. Tapos maganda yung itakan, yung itak yung gagamitin yung pantapyas dun sa trumpo. Nako po, may mga iba umiiyak na tapyas na yung trumpo. Pero may mga iba matitibay pa rin, kalahati na lang yung trumpo nila, umiikot pa, lumalaban pa, mga ganon. So nga lang ngayon, hindi ko nga alam kung marunong pa ako maglaro ng trompo eh. Ay well, marunong ako, alam ko pa yung mga rules. Pero kung magpaikot, hindi ko na alam kung paano. Kailan sure. Dahil dun sa nakita ko ng Jolly na yun sa parking, alam ko talaga yung mga nilalaro ko nung bata ako. Isa pa na ano ko nung kabataan ko noon, marunong ako magpalipad ng saranggola, pero kailangan yung saranggola gagawin ng ibang tao. Kasi yung pag ako gumawa ng saranggola, asahan mo hindi lilipad yun. Ewan ko ba, ba't di ko mapalipad yung gawa kong saranggola? Tapos yung mga iba ko pang kasama nun, ang gagaling, mga guryon pa yung ginagawa nila, yung mga malalaking saranggola. Iba may mga design pa. Minsan sa mga open space may mga nakikita pa rin naman ako na nagpapalipad ng saranggola. Tapos yung isa pang nakakatuwa na nilalaro rin namin kahit nung high school kami noon nilalaro namin yun yung sipa. Ang kaya ko lang laruin doon sa sipa kapag sa kamay at saka sa siko. Pero pagka dating sa paa na, nako nahihirapan na ako. Siguro ang kaya ko lang sa pagpaa, kailangan nakasapatos yun kaya ko lang siguro maka 7, swerte 10. Kaya lagi pagka laro namin nun, syempre pagka burutan, kawawa ako pagka solo gaming. Pero madalas kasi nun group battle magkakampi kayo. Kaya di syempre pagka nakasama ka doon sa magaling na kakampi, swerte. Pagka kasama kayo na pare-pares hindi marunong, mahalas mo nun. Tapos minsan, syempre masisira yung laro kasi sobrang taas ng pagkasipa dun sa tingga o pupunta sa bubong, wala na. Syempre, isip na naman ng bagong laro. More on physical activity, marami magagawa yung mga nagagawa yung mga batang 90s nun ayun, pagkagabi, yung tagu-taguan yung kalaro mo, umuwi na sa bahay nila, hanap ka lang hanap. Ay nako, mga maloloko mong kalaro. Pero minsan ginagawa ko rin yun Even rubber band nga lang din dati nagagawa ng laruan yung titirahin mo na ganun yung rubber band o kaya yung ginaganon yung pak, tas tatalon yung rubber band. Pero hindi ko kaya gawin yun. Wala mapagawa na, wala lumalabas na hangin pagka ginaganon ko Parang dampa yata tawag nila sa laro na yun. Ewan ko, i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung ano yung pangalan nung tawag doon sa laro na yun ng goma, yung ginagano ng kamay. Plok. Feeling ko noong mga batang 90s mas healthy sila dun sa mga bata ngayon kasi active yung mga bata ngayon. Active yung mga bata noon compare ngayon. Kaya nanay ko galit na galit nun kapag umuwi ako ng bahay, pagka na galing ako sa labas. For sure yan, ang dumi ng damit ko. Kasi madalas pa ako na nakaputi. Patay, palo talaga. Ay nako. Hindi ko alam kung ano pa yung mga laruan talaga na meron. Pero ako nung bata ako, mga naranasan ko laruin noon. So yun, yung yoyo, yung sipa, Chinese garter, yung goma, yung trompo. Subukan ko yun, yung pinakita ko sa inyo kanina na Jolen or Holen. Tapos yung saranggola. Tapos ang pinakamasaya, yung manguhuli ka ng isda. Huli-huli ka ng isda pag mamalaki mo po, nakahuli ako ng isda. Huli ka ng isda dun sa sapa. Minsan di na sapa, minsan kanal na huli ka ng isda. At the end of the day, magugulat ka, nagbabago yung isda. Alagaan mo, pagka tumagal-tagal, butete pala yung nakuha mo, palaka na siya. Ay nako.
Sa mga birthday parties din, wala na ako na-encounter na mga laro na nasubukan ko sa mga birthday parties, katulad nung yung pukpok palayok, yung pabitin, tapos yung harina. Kung sino una-una makakapaglabas ng coin, yung coin nasa ilalim ng plato, tapos punong-puno ng harina, sihipan-hipan mo yung harina. Kahit sa fiesta na rin dito sa Metro, dati nung bata ako meron pa dito may palo sebo, agawang buko. Yung color games, hindi mawawala kasi sugal yun Pero ngayon wala na, color games na lang ang nakikita akong nalalaro rito kapag fiesta. Kasi more on yung mga laro nila rito iba na mga madalas na natin nakikita nagtitrend ng mga laro sa social media. Pero may nakakwentuhan nga ako sabi sana daw kung yung mga ganyang mga native na laro ng Pinoy, sana daw ituro daw sa school or pa-experience dun sa mga bata. Well, ako agree ako doon na dapat ma-experience din naman yun ng mga bata, hindi yung puro sila gadget. Iba pa rin naman kung mapapansin niyo yung mga batang 90s dyan, lalo na yung mga active sa lansangan, nakakalaro. Sigurado nasubukan nyo na magkaroon ng sugat sa tuhod, siko, mga sa kakakalaro, kakulitan ng kakakalaro, mga madadapa pa. So sanayan lang naman yan. Yun talaga masaya kapag ganitong hindi pa rush hour maluwag pa for sure yung mga batang 90s dyan, or even siguro yung mga late 2000 makaka-relate dun sa mga pinagsasabi ko na mga laro kasi pinagpare-pares natin pinagdaanan yon. Pagka minsan makakaroon ka na makakasama mo na same age bracket, tapos mapagkwentuhan nyo yan yung mga minsan masarap pag-usapan kasi there's a big difference na rin talaga between the game on our generation to today's generation. Malaki talaga pinagkaiba. Pero para sa akin, ang pinaka masayang laruan o laro na ginagawa namin noong kabataan ko, una kapag tag-ulan, masarap magpaalon ng ng tsinelas, karahan kayo ng tsinelas dun sa baha. So alam problema kasi pagka inalon yung tsinelas mo tapos hindi mo na makuha, palo ka sa nanay mo. Kaya ang ginagawa namin, naghahanap kami ng mga sirang tsinelas o kaya kahit ano man na pwedeng lumutang. Tapos yun yung pinagpapakarerahan namin. Pagka sinipag-sipag, minsan inuukit pa talaga namin yun, o kaya ginagawang ini-stylan para magmukhang bangka, para yun yung gagamitin namin na pagka magkakarerahan kami. Tapos pagka summer, ang masarap laruin, pagka may budget ka, masarap maglaro ng water gun. Kasi syempre basaan kayo nun, water gun, barilang kayo. Pero kung walang water gun, basaan nila, tabon nila tsaka timba gamitin. Kasi mainit pagka summer Kaso pag uwi mo, pagalitan ka ng nanay mo. Ako nga nun dati pagka maliligo sa ulan, ako pahirapan magpaalam sa nanay. Kasi hindi, diyan ka sa loob ng bahay. Pagka nakita mo yung mga kalaro mo, mga pinsan mo liligo sa ulan, ikaw wala, tingin-tingin ka lang sa kanila. Ayun ako. Yun yung masayang kabataan namin ng mga batang 90s. Those are the days. Nakakamiss din, pero wala, ganun talaga, tumatanda tayo Ayun, I hope na nag-enjoy kayo doon sa tamang kwento ko tungkol sa mga laruan ng mga batang 90s at kung ano ang mga nilalaro ng mga batang 90s. Kung halimbawa meron pa akong mga nakalimutan ng mga laruan o laro na exclusive na lumabas siya or exclusive na nilalaro ng mga batang 90s o dating nilalaro ng mga batang 90s, just comment down below para at least ma-share pa natin dun sa mga iba pang manunood na may mga ganito pang laruan. Hindi tayo
naka-stock sa mga gadget ng panahon natin. Kasi wala naman talagang gadget ng panahon natin eh. Pinakaalam kong gadget na lang noon eh, break game. Yun, break game ang medyo astigin ka pagka nakaganon ka, naka-break game ka. Dito na lang. Peace. Signing out. Ciao.